إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So mabilis ang pagbabalik doon sa mga nasabi natin sa nakaraang linggo. So unang-una, kailan nagsimula ang shirk? Second generation. Hindi second generation. Last generation. Kailan nagsimula ang shirk? Prophet Noah. Kay Prophet Noah alayhi salam. At ilan ang generation sa pagitan ni Propeta Adam alayhi salam at ni Propeta Noah? 10. So, ngayon, ang pangalawang tanong, paano nagsimula ang pagtatambal sa mga propetang ito? Kay Propeta Noah, Pagmamalabis ng mabubuting tao. mabubuting tao. Tapos, anong ginawa nila doon? Ano yung itsura ng kanilang pagmamalabis doon? Gumawa sila ng Gumawa sila ng... revolt. Ewan ko, ano bang ibig sabihin ng rebulto? Sinasamba agad kasi ang rebulto eh. So doon, nagsimula na sila sa figura. Ukit. Ukit lang, inukit nila yung mga ano. Figura. Kaya nga, Revolt na rin kasi hugis ng mukha ng tao. oo, Tatlo yung apat yata rin. Tao ba? lima. Tao. Waddang, wala suwa'a, wala yakutha, wa ya'uqa, wa nasra. Okay. So meron 5 tao doon sa panahon ni Prophet sa time ni Prophet Noah alayhi salam. At sa ang mga naunang tao kasi nabubuhay sila ng mahaba. So maabot sila ng mas mataas ang kanilang ano. Ewan ko, nasabi 600 years ang kanilang edad. Kaya mahaba, maraming pinagdadaanan ng isang tao sa panahon ni Prophet Noah alayhi salam. So meron 5 tao na kung saan ito yung mga nakilala sila sa kanilang mabuting relasyon sa kanilang Panginoon. At sila ay mabubuting tao. Sila ay kilala sa palagian nilang pagdarasal, sa kanilang pagsamba. Mga deboto sila. Then pagtapos ng pumanaw na itong mga tao na ito, naisip ng mga sumunod sa kanila na gawing pagkakataon itong mga tao na ito bilang maalala nila o reminder sa kanila na maging masigasig rin sila sa kanilang pagsamba. At dito sila pinasok ng Satanas. Pinasok sila ng Satanas. At sinasabi natin, 2 lang ang pinapasukan ng Satanas sa atin. Lahat ng kasalanan na maaari magawa ng tao is 2 pintuan lang yan. It's either sa sobra or sa kulang. At ang approach sa atin ng Satanas is base sa kahinaan ng isang tao. Makita ng shaitan na ikaw ay halimbawa sa pera hindi ka na fit na. Hindi ka na susubukan sa pera. Hindi ka niya papasukin o hindi ka niya bibigyan ng fitness sa pera. Bibigyan ka niya ng fitna halimbawa sa puri. Diyan ka niya papasukin. So depende ang Satanas kung saan ka sumusobra at saan ka nagkukulang. At so dito sa mga tao na ito, nakita ng Satanas na ang kahinaan ng mga tao ay alin? Doon sa kanilang sobrang paghumaling at pagpuri doon sa mga nauna sa kanila. At doon, binulon sa kanila ng Satanas na bakit hindi tayo gumawa o di kayo gumawa ng mga tao o ng imahe sa mga tao nito bilang pag-alala sa kanila. Doon lang nagsimula. Kaya nga, isa rin sa dahilan kung bakit ipinagbabawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa unang pagpapalaganap ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng Islam is pinagbawal niya ang mga tao, ang mga sahaba sa pagbisita sa libingan. At ipinagbawal niya, bukod sa pagbabawal niya sa pagbisita, pinagbawal niya na itataas ito ng higit sa isang dangkal. Ang paglalagay ng pangalan, ang paglalagay ng dekorasyon. At inutos niya na lahat ng mga matataas at sinabi ni Umar ibn al-Khattab o ni Ali bin Abi Talib, kung hindi ako nagkakamali, na ang inutos sa kanya ng Propeta sallam na walang iiwanan na libingan na ito ay may mataas maliban na illa wa tamastuha. At ipapaliwanag ito lahat dito sa Kitab at-Tauhid na maliban na ito ay ipatag para hindi magkaroon ng mga simbolo or napalatandaan ang mga taong pumanaw kapag sila ay nasa libingan na. Dahil darating ang mga susunod na henerasyon, ang mga bata na walang kaalaman
at diyan sila papasukin ng Satanas. Na yan ay yung mga pagdadakila ng mga ninuno nyo sa mga libingan na yan ay may ibig sabihin yan. Alamin niyo yung ibig sabihin na yan. Kung ano yung nangyari kay Propeta Noah alayhi salam. Yung mga unang gumawa ng mga imahe ng mga banal na tao, dumating yung susunod na henerasyon nang walang sapat na kaalaman, inakala nila na ito ay sinasamba na kanilang mga ninuno, kaya ito na rin ay sinamba maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung about kay Propeta Noah. Paano naman nagsimula ang pagtatambal sa panahon ni Propeta Musa? Sa baka, nung sinamba ng mga Hudyo ang baka. At pagkatapos, kay Propeta Isa alayhi salam, pagkatapos na, so walang pagtatambal kay Propeta Isa alayhi salam nung habang siya ay nabubuhay. Nagsimula lang ito nung siya ay inangat na sa langit. Inangat sa langit. Then, merong isang tao na nagpanggap na siya ay isa sa mga taga-subaybay at follower ni or tagasunod ni Propeta Isa alayhi salam. At siya ay Hudyo na ang kanyang intention sa pagpapanggap niya na ito ay upang sirain ang Kristyanismo mula sa loob nito. Kaya ito ay nilagyan niya ng mga katuruan hanggang sumulat siya ng libro, naglagay siya ng mga narrations bilang pagbabago ng tunay na katuruan ni Propeta Isa alayhi salam. At dito na nagsimula ito sa maliit. Ganun rin kung paano ito nagsimula ito sa pagkilala or pagtataas kay Propeta Isa alayhi salam hanggang siya ay naging unang tanong, hindi pa, ano ba ang tunay na pagkatao ni Propeta? Siya ba talaga ay tao? O nagsimula na siya sa tanong Nagsimula na siya sa duda. Tao ba? Then, kung hindi tao, ano? Then, kapag hindi siya tao, siya ay Diyos. So ngayon, siya ba ay Diyos or anak ng Diyos? Nagsimula hanggang sa nabuo na ang Trinity and so on. Sa panahon naman ng Propeta Ismail, paano nagsimula ang shirk? Yung tao man. Alam? Ang bibigduhan. Ito ay dahil sa tao. Tandaan niyo yung tao na si Amro ibn Luhay al-Khuzai. Amro ibn Luhay al-Khuzai. Ito ay isang lalaki. Kasi mula kay Propeta Ibrahim alayhi salam hanggang sa panahon ng kanyang mga anak, walang pagtatambal na nangyayari. Ang mga tao ay nasa Millata Ibrahim, ibig sabihin nasa reliyon ni Propeta Ibrahim, which is Hanafiya, hanggang sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Hanggang sa before ng panahon ng Propeta sallallahu ang mga tao ay nananatili sa tauhid. May shirk na nangyayari. Pero ito yung parang malaking simula sa pagpasok ng mga rebulto sa Jazira al-Arabiya or dito sa Arabian Peninsula. Yung isang lalaki na yon, siya ay nanaginip na meron siyang dinadalang rebulto mula sa Sham. Kaya pumunta siya sa Sham, sa Syria, sa Jordan, Palestine. At doon may nakita siya na mga rebulto na or may hinanap siya. Kung di ako nagkakamali, hinukay pa niya. Dinala niya itong mga rebulto na ito at dinala niya ito sa Jazira al-Arabiya, sa mga Arabo, at doon na nagsimula ang pagtatambal sa panahon ni Propeta Ismail alayhi salam. At si Propeta Ismail kasi, siya yung una nagsalita ng Arabic. Okay? Kay Propeta Ismail, siya ay nakapag-asawa ng babae mula sa Yemen, isa sa mga tribo sa Yemen na tinatawag na Jurhum. At sila ay Arabic speaker. Ang lingwahe nila ay Arabic. So doon na nagsimula yung mga taong nagsasabi na tinatawag na Arabo. At sa panahon naman natin ngayon, paano ang shirk? Ligaw na mga sekta. At pagkatapos ng Propeta Muhammad sallallahu malakas ang tauhid. Then pagkatapos ng mga sahaba, dito na nagsimula nung lumabas yung mga Fatimiyon, specifically mga Shia. Then mga Sufiya rin, kahit ang mga Sufiya nagkaroon rin sila ng kontribusyon sa pagpapaganda ng mga libingan sa Madina, sa Baqi' at saka dito sa Hijaz, na kung saan tinuro rin nila kasama ng pagpapaganda nila sa mga libingan,
tinuro nila sa mga tao na instead of ikaw ay dumirekta kay Allah subhanahu wa ta'ala, dito ka manalangin sa mga tao. Dito ka dumalangin sa mga tao. So, yun yung about sa nakaraan linggo. Okay. So, mga kapatid sa Islam, ang tauhid, ito yung asas ng ating reliyon. Ito yung pinakapundasyon ng ating reliyon. Walang Islam unless na ito ay nakabangon sa tauhid. Unless na ito ay nakapatong sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba. Hindi kaisahan. Itong salita na ito ay paulit-ulit nating sasabihin upang tumatak sa ating isipan at sa ating puso. Ang Islam ay hindi Islam maliban na ito ay nakapatong, ang pundasyon nito ay nasa kaisahan ng Allah sa pagsamba. Kaya't anuman ang sekta o reliyon na kumikilala o sumasamba sa Diyos maliban sa nag-iisang Diyos, ito ay hindi Islam at hindi ito tamang reliyon. At ito lang yung reliyon na malinis, at ito lang yung reliyon o ang Islam lang ang reliyon, nananatiling reliyon na nagtuturo ng tauhid o ng pagkilala sa kaisahan ng Allah sa kanyang pagsamba. At maraming reliyon na kumikilala sa kaisahan ng Allah sa pagka-Diyos. Maraming reliyon, ang Hudyo, ang Kristyanismo, ang mga Budismo halimbawa, naniniwala sila na merong, kahit ang mga Hindu, okay? Naniniwala sila na merong Panginoon sa taas at may naniniwala rin na may Panginoon ng liwanag at Panginoon ng dilim. So lahat sila nagkakaisa sa ganun. So ano yung kaisahan o yung pagtatangi sa Diyos na kung saan doon special ang Islam? Yun yung pagtatangi ng mga tao sa kanilang gawain sa pagkilala kay Allah, pag-aalay kay Allah subhanahu wa ta'ala. At lahat ng katuruan, lahat ng pagbabawal, lahat ng pagsamba, lahat ng pagsunod, ito lahat ay nagsisimula sa tauhid at na kung saan ito ang ibig sabihin ng shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. At nabanggit at napanahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung kanyang pinadala si Muadh sa Yaman, kanyang sinabi, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Ikaw ay haharap sa mga tao ng libro o people of the book, mga Kristiyano at saka Hudyo. Mangyari na ang una mong ipaparating sa kanila ay alin? Anong unang ipaparating na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Shahadatu an la ilaha illallah falyakun awwala ma tad'uhum ilay shahadatu an la ilaha illallah. Ito ay nagtuturo sa atin na kapag tayo ay magpaparating ng Islam at hindi kinakailangan sa mga Kristiyano, kasi minsan at lalo na sa panahon natin ngayon, ang Islam ay mas kinakailangan ng Muslim kaysa sa Kristiyano. Dahil mas mainam, at least ang Kristiyano mangmang siya. Tayo mga Muslim, tayo ay mga Muslim at tinatawag natin ang sarili nating Muslim. So kung may makakaalam man sa Islam o sa katuruan ng Islam, is kinakailangan tayo. Ang Kristiyano, sila ay mangmang at meron silang sinasabi nating dahilan kung hindi pa napaparating sa kanila ang Islam. So kung tayo ay magtuturo sa isang tao at nakikita natin, halimbawa, meron ka nakitang isang Muslim na makasalanan, may tato, halimbawa, makasalanan siya, hindi siya nag-aayuno, anong una natin ituturo sa kanya? Or halimbawa, Kristiyano na Muslim na gumagawa ng kasalanan, falyakun awwala ma tad'uhum ilay shahadatu an la ilaha illallah. Tignan mo muna siya sa kanyang pundasyon. Kasi ipapaliwanag sa kanya, at the end, hindi pala kinikilala ang Allah subhanahu wa ta'ala bilang Panginoon niya. O siya ay may pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagsamba. Intindihan natin? At pagkatapos ito, wa anna Muhammad Rasulullah, pagtapos ng syahadat la ilaha illallah, sila ay turuan ng pagsaksi na si Muhammad ay sugo ng Allah. At kapag sila ay sumunod na sa iyo, fa'alimhum anna Allah iftarada alayhim 5 salawatin fil yawmi wal layla. At kapag nasigurado mo na sila ay sumusunod sa iyo sa ganitong usapin, turuan mo na sila ng 5 beses na pagdarasal. At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Inutusan ako ng Allah subhanahu wa ta'ala na kalabanin ko ang mga tao hanggang sila ay sumaksino na ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala.
So ngayon, magsisimula tayo sa unang bab sa ating libro. Sige, Bro Abdullah. Basa mo. Okay. Unang kabanata. Unang kabanata tungkol sa Tauhid. Na. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, nilikha ko lamang ang jinn at ang sangkatauhan upang ako'y paglingkuran. Okay. So قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بسم الله الرحمن الرحيم. Ang pagsasabi ng Bismillahirrahmanirrahim, ito ay sunnah ng Propeta Muhammad sallam bago natin simulan ang lahat ng bagay. Tayo ay kakain, sasabihin natin ng Bismillahirrahmanirrahim bago tayo sumuot ng bago natin suotin ang ating damit, bago tayo lumabas ng bahay, pagka tayo papasok ng bahay, papasok tayo ng masjid. Sanayin natin kahit sa tuwing tayo ay magsasalita o magsisimula tayo sa ating pananalita, sabihin natin ang Bismillahirrahmanirrahim. Dahil ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu kullu amrin dhibal la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Lahat ng gawain, okay, na ito ay hindi sinisimulan sa Bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Ang ibig sabihin ng abtar, naqisul baraka. Ito ay walang baraka. Okay? Ang anumang bagay na ito ay hindi sinimulan sa pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala o pagbanggit ng pangalan ng Allah, ito ay abtar at ibig sabihin nito, ito ay walang baraka. At ang pagsabi rin, ang pagsimula rin ni Sheikh Muhammad Abdul Wahhab dito ng Bismillahirrahmanirrahim, ito ay pagsunod sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag siya ay nagsusulat, ang una niya sinusulat sa libro ay Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. At ito rin ay sunnah ng mga naunang propeta. Katulad nino, sino ang na-mention na nung siya ay sumulat, sinulat niya ang Bismillahirrahmanirrahim? Propeta. Propeta, yes. Sa Quran, nabanggit. Katulad ni Propeta Sulaiman, nung siya ay sumulat doon sa Malikat Saba, yung si Bilqis. Si Bilqis ay reyna sa lugar na tinatawag na Bilqis sa Yemen. Okay? At siya ay nagpadala ng si Propeta Sulaiman alayhi salam ay nagpadala ng sulat bilang pagpaparating ng Islam. Okay? Katulad ng mga mission ng lahat ng mga propeta. At ito ay kanyang sinimulan sa Bismillahirrahmanirrahim. At sinabi sa Quran, innahu min Sulaiman. Nung nabasa ito ng reyna na yon, innahu min Sulaiman. Itong surat ito ay mula kay Sulaiman. Wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Okay. At sa Bismillah, nabanggit ang isa sa mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay Allah. Ano ang ibig sabihin ng Allah? Ano ang ibig sabihin ng Allah? Literal na ibig sabihin ng Allah. At hindi pwede, binanggit natin, na hindi pwede na ang isa sa mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay walang kahulugan. At lahat ng kanyang pangalan ay may katuwang na katangian. Lahat ng kanyang pangalan ay may katuwang na katangian. So ano yung katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pangalan na Allah? Karapat dapat na sambahin. Okay? Hindi doon yung hindi doon yung kasi ang Wahid mula sa kanyang pangalan na Al-Wahid. Okay? Oo. Ang ibig sabihin ng Allah ay Al-Ilah or Dhul Uluhiyah. At ang ibig sabihin ng Ilah ay yung tanging sinasamba. Tanging sinasamba. Bima'na abdun yu'bad fal-uluhiyatu ma'naha al-iba. Kaya nga 'di ba, isa sa mga kategorya ng tauhid yung tauhid al-uluhiyya. So doon ang root word ng uluhiyya ay yung Allah or ang root word ng Allah ay ang uluhiyya. At ang ibig sabihin ng uluhiyya ay ibadah, pagsamba. So kung isusulat nyo, ang ibig sabihin ng Allah ay galing sa salitang uluhiyya. At ang ibig sabihin ng uluhiyya ay pagsamba. Okay? Tandaan kasi next week inshallah i-review natin yan.
dhul uluhiyya ala khalqihi ajma'in. Katulad ng nabanggit ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Na. At pagkatapos, sumunod naman ang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ito rin ay dalawang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na may katuwang na anong katangian? Mawalin. Ano sa Arabic? Rahim. Rahman. Rahmah. Okay? Ito ay dalawang pangalan na may katuwang na dalawang na katangian na Ar-Rahma. At ang ibig sabihin ng Rahma ay awa. Awa. Subalit may pagkakaiba itong dalawang ito. Magkaiba ang Ar-Rahman sa Ar-Rahim. Ano ang pinagkaiba ng Ar-Rahman, Ar-Rahim? So sige, isulat nyo dyan. Ang pagkakaiba ng Ar-Rahman, Ar-Rahim. Parehas sila, nagkakaisa sila doon na ito ay sa pangalan ng Allah sa kanyang katangian na maawain. Pero ito ay may pinagkaiba. Ito ay may pinagkaiba. So ano yung pinagkaiba nan? Rahman na sabot. Mahabagin. Sabot niya lahat yung awa pati Kung habag at naawa, ang hibag. Hindi, actually, sige, sa paliwanag muna natin yung pagkakaiba, then babalik tayo dyan sa translation niya. Ano, Doc? Yung awa niya, sakop ang lahat at kahit hindi na napapala. Oo. General. General. Then? Ang marahim yung specific. Okay. So, ang Ar-Rahman, tama. Ang Ar-Rahman, ito ay awa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang nilikha. Sa hayop, sa puno, sa Kristiyano, sa kuffar, sa mga Muslim. Yung mga bagay na hindi natin nakikita at nakikita natin, ito ay lahat na umiilalim sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pangalan na Ar-Rahman. Ar-Rahman. Rahmatun amatan na jami'al makhluqat. Kasi, at hindi rin kasi natin pwedeng sabihin na Allah ay hindi naaawa sa mga kuffar. Kasi kung hindi naaawa ang Allah sa mga kuffar, kahit sila ay sumusuway, ito ay ipagkakait niya ang hangin, ipagkakait ng Allah ang tubig, ang pagkain. At minsan mas masarap pa ang pamumuhay at kadalasan mas masarap pa ang pamumuhay ng Kristiyano dito sa lupa kaysa sa atin. Pero hindi dahil ito ay hindi sila minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, pero ito ay palatandaan na ang Allah ay makatarungan. Ang Allah ay makatarungan. Kaya at the same time naaawa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila sa pangkahalatan na awa ng Allah. At isa rin sa palatandaan ng awa ng Allah sa kanila ay nagpapadala sa kanila ng propeta upang sila ay turuan patungkol sa Islam. Nagpapadala ng revelasyon, nagpapadala ng propeta upang sila ay mabalik o magabayan sa tamang landas. At ang Rahim naman, ito ay special lang para sa mga mananampalataya. Para lang sa mga mananampalataya. At ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. At ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay awa na kasi darating tayo sa tanong, papaano naaawa ang Allah subhanahu wa ta'ala? Ay ang tao o ang nanay ay naaawa din. Ang sasabihin natin, ito ay awa na sumasang-ayon sa kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay awa na sumasang-ayon sa kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay hindi kagaya ng awa ng mga tao. Hindi ito kagaya ng awa ng mga tao. Okay. At sinabi ang title ng ating ng unang kabanata ay Tauhid. At ang ibig sabihin ng Tauhid, ay pagtatangi. Ifradu shay'i an ghayrihi. At ang ibig sabihin nito sa Islamic definition ay kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagsamba. Kaisahan? Ano yung ibig sabihin ng Tauhid? Kaisa ng Allah. Sa pagsamba. Kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba. Ito ang ibig sabihin ng Tauhid. At ito ay nahahati sa tatlong uri. Ano yung tatlong uri na yon? Okay, Tauhid al-Rububiyyah, Tauhid al-Uluhiyyah,
Tauhid al-asma wa sifat, at ipapaliwanag natin ang bawat kategorya. Unang-unang klase ng tauhid ay tauhid ar-rububiyah. Tauhid al-rububiyah, rububiyah. Kaisahan ng Allah sa pagka-Diyos. Yes, bago tayo magsimula doon. Yung kaninang sinabi ni Bro Uthman na ang pagtatranslate ng sa ngalan ng Allah ang pinakamawain, ang pinakamahabagin, ito ay kumbaga pagtatranslate sa pinakamalapit na kahulugan nito, okay? Hindi ibig sabihin nun na kumbaga kung ang tama na pagtatranslate nun is sa ngalan ng Allah ang pinakamawain, kasi parehas lang yun, Ar-Rahman Ar-Rahim. Lahat ito ay galing sa katangian na awa, okay? So lang para lang ginamit yun na way ng mga nauna nag-translate sa atin. Pero kung gusto nating lubos na malaman kung ano yung pinagkaiba, is papaliwanag natin siya sa Arabic or sa Tagalog. Na ito ay awa o ang Rahman ay maawain na para sa lahat ng nilikha, at ang Rahim ay maawain din, pero ito ay para lang sa mga mananampalataya. Para mas matumbok natin yung tamang pagpapaliwanag ng pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala doon. Okay? At ang unang klase o uri ng tauhid ay yung tinatawag na tauhid ar-rububiyah. Ar-rububiyah. At ito yung kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tatlong bagay. Kaisahan niya sa paglikha. Ano pa? Rububiyah man ba? Rububiyah, yes. Tauhid ar-rububiyah. Yes. Kaisahan niya sa tatlong bagay. Okay? Kaisahan niya sa pagsamba, sa paglikha, kaisahan niya sa paglikha, pagsustento, at pamamahala. Pamamahala. Or pangangasiwa, pwede niyo sabihin yon. Ito ay kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paglikha, sa kanyang pagbibiyaya o pagbigay ng biyaya or pagsustento, at pamamahala. At kung makikita natin, ito ay mga gawain ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ito ay gawain ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganoon rin sa kanyang pagbuhay at pagkuha ng buhay. At itong uri ng tauhid na ito ay sinang-ayunan rin ng mga musyrikun. Sinang-ayunan rin ito ng mga hindi mananampalataya. At kahit si Shaitan o si Iblis, siya rin ay naniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala or siya rin ay sumasang-ayon sa uri ng tauhid na ito. Nung siya ay papalabasin na ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Jannah, sinabi niya, tinawag niya, Ya Rab, ako ay bigyan mo ng palugay, sabi niya. Ya Rab, Rabbi bima aghwaytani. So tinawag at sinang-ayunan at naniniwala si Iblis na si Allah subhanahu wa ta'ala ay Rab. Kaya kahit si Iblis ay naniniwala sa ganitong uri ng tauhid. Naniniwala sa ganitong uri ng tauhid. At kung sino man ang maniwala sa uri na ito ay hindi sapat para matawag ang isang tao na siya ay isang Muslim. Siya ay matawag na isang Muslim. So halimbawa, meron tayong kilalang matanda. Halimbawa. At sinasabi niya na naniniwala ako na si Allah ang Diyos. Pero subalit siya ay patuloy sa pagsamba sa mga ribulto. Sasabihin ba natin, yes, naniniwala. Sinasabi niya Allah eh. Sinasabi niya Allah eh. Para sa akin, siguro Muslim na siya. Anong sagot natin doon? Muslim na siya o hindi? Hindi siya Muslim. Kasi malinaw sa atin na naniniwala siya sa pagkilala o sa pagka-Diyos. Tinatangin niya ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kaisahan niya, sa pagsamba, sa paglikha ng Allah. Pero malinaw sa atin na yung dun sa pagsamba naman niya, siya ay nagtatambal. Kaya dito, ang sagot natin siya ay hindi matatawag o hindi sapat yun para siya ay matawag na isang Muslim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard, la yaquluna Allah." At kapag tinanong mo ang mga hindi mananampalataya, sinong lumikha ng langit at kalupaan? Sasabihin nila ang Allah.
At sinabi dito, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard, amman yamliku as-sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa man yudabbiru al-amra fasayaquluna Allah." At kapag sila ay tinanong mo, "O Muhammad, sino ang nagbibiyaya sa inyo mula sa langit at sa kalupaan? Sino ang nagmamay-ari ng inyong pandinig at paningin? At sino ang nagpapalabas ng buhay mula sa patay at ng patay mula sa buhay? At kung sino ang nangangasiwa sa lahat?" Ang kanilang sasabihin ay Allah. "Faqul afala tattaqun." Sabihin mo sa kanila, Muhammad, hindi ba kayo natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala? Ang pangalawang uri ng tauhid ay tauhid al-uluhiyya. Tauhid al-uluhiyya. At sinabi natin, ano ibig sabihin ng uluhiyya kanina? Ano ibig sabihin ng uluhiyya? Hindi. Uluhiyya. Yung sinabi natin na ang root word ng Allah, uluhiyya, ang ibig sabihin ng uluhiyya ay pagsamba. So, kaisahan ng Allah sa uluhiyya. Kaisahan ng Allah sa pagsamba. Ito ay pagtatangi ng isang tao sa kanyang mga gawain kay Allah para lang kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, ano man. So, yung unang uri ay pinapaliwanag rin ng mga scholar na ito ay tauhid sa af'alillah. Ito yung tauhid sa mga gawain ng Allah. At itong tauhid naman na ito ay may kaugnay sa gawain ng mga tao. So yung panalangin natin, yung dua natin, yung pag-aalay natin, yung pag-aayuno natin, ang pagtulong natin, ang pag-iwas natin sa kasalanan, lahat ito ay kailangan ilalaan lang natin para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi tayo mag-hajj, hindi tayo mag-umrah, hindi tayo magbibigay ng kawang gawa, maliban na ito ay para sa landas ng Allah Azza wa Jal. At sa ganitong uri ng tauhid, nagkaroon ng pagtatalo ang mga naunang propeta. Lahat ng ito, lahat ng pagpapagod ng mga propeta, lahat ng kanilang pagsubok na naranasan, lahat ng pagpapahirap, lahat ng pagpatay ng mga propeta, ay lahat dahil dito sa tauhid na ito. Kung bakit tinapon si Propeta Abraham alayhi salam sa apoy, at bakit hinabol si Propeta Musa alayhi salam hanggang sa dulo ng dagat, kung bakit ang Propeta Muhammad sallam ay binato, tinawag na Majnun, tinawag na magician, at binato siya ng bato hanggang sa kung saan at siya ay kinalaban hanggang sa nabasag ang kanyang ulo at nasira ang kanyang bagang. Lahat ito ay dahil sa ganitong uri ng tauhid, sa ganitong uri ng tauhid. Ngayon, ang tanong natin sa inyo, meron bang tao na tumatanggi sa tauhid ar-rububiyyah, sa unang uri ng tauhid? Or lahat naniniwala sa uri ng tauhid, na sa rububiyyah? Dito sa una ha, wag muna tayo sa uluhiyyah. Meron or wala? Kung meron, magbigay kayo ng halimbawa. Atheist? Okay. Meron ganun. Tapos sino pa? Tao, mismong tao. Sino? Pwede? So, paano natin ngayon? Actually, lately lang naman ang atheism eh. Before. Pero noon, may mga tao bang nakilala tayo na hindi naniniwala sa rububiyyah, na merong Rab? Katulad ni Firaun. Si Firaun. Tinatanggi niya, yes, tinatanggi niya na may Rab. Okay. Subalit, okay, ang mga tao, itanggi man nila sa kanilang dila ang pagkakaroon ng Diyos, pero kung titignan natin ang sitwasyon, walang tao na tumatanggi na may Diyos. Okay. Ang pag-amin na mayroong Panginoon dito sa Tauhid ar-Rububiyyah ay nahati sa dalawang klase. Ito man ay iqrarul lisan, pagsang-ayon ng ating dila, or iqrarul hal, or pag-amin ng ating sariling o likas sa pangangailangan. Likas sa pangangailangan. Ulitin ko, ang pag-amin na mayroong Panginoon ay nakukuha sa dalawang pamamaraan. Ito man ay sabihin mo na oo, may Diyos, or hindi man banggitin ng iyong dila
pero yung likas mong pangangailangan ay nagsasabi na mayroong Panginoon. Kung papaano na kapag ikaw ay binato sa dagat, automatically, ang likas mo bilang isang tao ay humihiling ng tulong mula sa nasa itaas. Di mo man sabihin, pero tumitingin ka sa langit. Kapag ka tayo ay nangangailangan na, kapag ka tayo ay nahihirapan, automatically tumitingin tayo sa langit. Ya Allah, padaliin mo naman ito, kahit tawagin mo siya sa ibang pangalan. So ang ang pag-amin, kaya yung mga atheist, Bro Uthman, sabihin man nila, ipaliwanag man nila, sa panahon na may pangangailangan sila, or kahit sa panahon na hindi sila nahihirapan, yun lang paghahanap nila ng pagkain kapag sila ay nagugutom. Yun ay palatandaan na may Panginoon. Sino yung naglagay sa'yo? Sino yung naglagay sa atin na kapag ka nagutom ka, kinakailangan mo ng kumain? Kung hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yung kung totoo na walang naglagay sa atin nun, huwag kang kumain. Kontrolin mo yung gutom mo. Sabi mo, ay busog ako. Kasi ikaw ang nagmamayari ng sarili mo eh. Kapag nauuhaw ka, itatak mo, i-mindset mo na hindi ka pala nauuhaw. Kung ikaw talaga ang nagmamayari at ikaw talaga ang lumikha sa iyong sarili. Kaya sinabi sa isang tula, وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ الْوَاحِدُ. At sa lahat ng bagay sa paligid natin, ay ito ay palatandaan na si Allah ang nag-iisa. Wala yung pinagkaiba kapag ikaw ay nagkasakit o ang iyong magulang ay namatay. Kung tunay na walang Panginoon at ikaw ay at lahat ay nasa iyong pangangasiwa. Kasi ganito lang yan. Anong sinabi ng Allah SWT sa Surah Al-Waqi'ah? Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. Kasi ang pagtanggi na walang Panginoon, ito ay nahati lang sa ilang theory, kumbaga. Ano sa Tagalog ang theory? Theoria? Theoria, di ba? Nahati lang to sa tatlong theoria. It's either kayo ay nanggaling sa wala or kayo ang manlilikha. Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. Kung walang lumikha sa'yo, baka ikaw ang manlilikha. Ngayon, kung ikaw ang manlilikha, patunayan mo na ikaw ang manlilikha. Kapag ka namatay ang isang mahal mo sa buhay, buhayin mo. Kapag ka nagugutom ka, mag-i-sustain mo yung sarili mo. Kung ikaw ay lumilikha, huwag kang tumayo dito sa lupa na ito. Bumuo ka ng sarili mong lupa. Naintindihan natin? Kaya, yung mga tao na tumatanggi sa rububiyya, ay pagtanggi lamang ito sa kanilang dila, katulad ng sinabi ni Firaun. Di ba? Ana rabbukumul a'la. Sabi ni Firaun, ako ang inyong Rabb na kataas-taasan. Pero nung siya ay nakita niya ng kanyang kamatayan at siya ay nalulunod na, anong kanyang sinabi? Amantu billadhi amanat bihi bani Israel. Sabi niya, katotohanan. Sa mga pagkakataon na ito, sabi niya, naniniwala na rin ako sa Panginoon, yung Panginoon na pinaniniwalaan ng mga Bani Israel. Doon sa dulo ng kanyang buhay, lumabas sa kanyang dila, na yung sinasabi natin na pangalawang pag-amin na mayroong Panginoon, lumabas sa kanyang dila. Patunay ito na kahit nung panahon na sinasabi ng kanyang dila na siya ang Panginoon, ang kanyang mismong likas na pangangailangan o likas na pagkatao ay naniniwala o nagpapatunay naman nag-iisang Panginoon. May nag-iisang Panginoon. Okay. Ang Tauhid al-Rububiyyah naman ay ilang minuto na lang? 15 minutes? Pero Okay. pangalawa, di ba dalawa yung pangalawa? Anong pangalan? Ayun nga, Tauhid al-Uluhiyyah. Yung pinapalibag natin kanina Rububiyyah. Al-Uluhiyyah, kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Yung paglabas sa dila. ang pagsang-ayon na mayroong Panginoon ay pagsang-ayon sa dila at pagsang-ayon sa likas na pangangailangan. Yung mismong hal natin. Yung tayo mismo. Yung likas sa pangangailangan natin. Ako mabiyan. Yes. Pangatlo na tauhid ay yung pangatlong uri ng tauhid. Pagkatapos ito, inshallah. So, ang tauhid, ang uluhiyyah naman, ay ito yung sa pagsamba at kakaunti lang ang naniniwala dito. At ito yung mga Muslim lamang. Ang naniniwala sa tauhid al-uluhiyyah ay mga Muslim lamang.
At sila yung tunay na sumusunod sa mga propeta. Saan oras na yun ba? Saan oras na yun? Bilis na naman. Bilis. At pangatong uri ng tauhid ay yung tauhid al-asma wa sifat. Kaisahan ng Allah sa kanyang mga magagandang pangalan o sa mga pangalan at katangian. Kaisahan ng Allah sa kanyang mga pangalan at katangian. So hindi pwede. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha." Si Allah ay may mga mabubuti at magagandang pangalan. Ito ay gamitin natin sa ating panalangin. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِمْ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. At ang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nahati sa dalawa. Meron siya mga katangian na sifatul af'al o yung mga katangian ng Allah sa kanyang gawain, katulad ng kaalaman, awa, Allah ay nagagalit, ang Allah ay nagbibigay at siya rin ang pumipigil, siya ang nagtataas at siya rin ay nagbababa. Ito yung mga katangiang panggawain o katangiang pang-aksyon, ganun. At meron rin katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala na kaugnay sa kanyang persona, sa kanyang pagiging pagka-Diyos, sifatul dhat na tinatawag sa Arabic. Na katulad ng kanyang mata, ng kanyang kamay, ang mukha ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang paa. Ito yung mga katangian na may kaugnay sa kanyang pagka-Diyos, sa kanyang persona. Anong pinagkaiba ng dalawa? Yung katangian na may kaugnay sa gawain at saka katangian na sa pang-persona ng Allah. Ang mga katangian pang-persona ay sabit. Ito ay nananatili sa kanya hanggang sa sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay naka-attach kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi ito natatanggal. Hindi katulad ng pagpipigil, ang pagbaba at pagtaas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay nangyayari lang kung kailan gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng kanyang pagbaba sa tuwing huling parte ng tuwing gabi, di ba? Ang kanyang pagbibiyaya, hindi all the time nagbibiyaya ang Allah subhanahu wa ta'ala halimbawa sa mga tao. Ito ay kung kailan lang ito gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kailan. At ganoon rin halimbawa ang kanyang pananalita. May mga time na ang Quran, ito yung time na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, hindi kagaya ng kaalaman. Ang kaalaman is all the time. All the time, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay maalam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir." Siya ay walang katulad at siya ang palagiang nakakarinig at palagiang nakakakita. So ito yung tatlong uri ng tauhid. So sinabi natin, sino ang ilagay nyo? Sino ang tumanggi sa tauhid at tauhid ar-rububiyyah? Tulad ng Firaun at saka yung mga atheist. Okay? Para magkaroon tayo ng idea kung sino. Sino naman tumanggi sa tauhid al-uluhiyyah? Lahat ng tao maliban sa mga Muslim. Lagay nyo, lahat ng mga tao maliban sa Muslim. Ulitin natin, sino ang tumanggi sa tauhid ar-rububiyyah? Kakaunti lamang, ilan lang, katulad ni Firaun at saka ng mga atheist. Okay? Tumanggi naman sa tauhid ar-rububiyyah, sa uluhiyyah, ay lahat ng mga tao maliban sa mga Muslim. Okay? Sino naman ang tumanggi sa tauhid al-asma' wa sifat? Unang mga tumanggi sa asma' wa sifat, ilagay nyo is yung mga Jahmiya at saka Mu'tazila at saka Asy'ariyah. Jahmiya. So sekta to sa Islam, ha? Sekta to sa Islam. Jahmiya, Mu'tazila, at saka Asy'ariyah.
Asyaira. Okay. May time pa, 10 minutes. At itong paghahati ng tauhid na ito sa tatlong uri, ito ba ay bid'ah? Or meron tayong makikitang dalil mula sa Quran o sa Sunnah na ang tauhid ay nahahati sa tatlong bagay, sa tatlong uri, rububiyya, uluhiyya, at saka asma wa sifat? Kasi may mga tao ngayon na sinasabi na itong paghahati ng tauhid na ito ay mali. Ito daw ay bid'ah at hindi natin ito dapat... Ang reason nila bro, hindi daw nakasulat sa Quran. hindi daw nakasulat sa... At saka hindi daw ganito ang paghahati ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Paano Itong... i-execute yun? At ang mga naunang scholar natin, hinahati pa, ever since, pag nagpapaliwanag sila ng tauhid, ito ay hinahati nila. Minsan may makikita tayong paghahati ng tauhid sa dalawang klase, katulad nung tauhid al-ma'rifa wal-ithbat, at saka tauhid al-qasdi wal-talab. Pinagsama nila yung tauhid al-rububiyya dahil ito lahat ay nakaugnay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Then, inibayan nila yung tauhid sa gawain ng mga tao dahil ito na ay nakaugnay sa gawain natin. So may mga ganon. At may mga scholar naghahati ng tatlo, may mga scholar naghahati ng dalawa katulad ng tauhid al-khabari at saka tauhid al-ilmi. So itong mga paghahati na ito, sinasabi nga natin, ito ay paghahati bilang pagpapadali sa mga tao sa pagsasaliksik ng kaalaman. At itong mga uri na ito ay lahat galing sa Quran at saka sa Sunnah. At kung titignan natin ng Quran, it's either, ito ay nagbabanggit sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Or doon na lang tayo sa Al-Fatiha halimbawa. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ito ay lahat sa Tauhid al-Rububiyya at ganoon din sa Tauhid al-Asma' wa Sifat. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Lahat ito ay sa Tauhid al-Rububiyya at saka Asma' wa Sifat kasi binabanggit yung mga katangian ng Allah, pagiging Rabb niya. Then dumating na tayo sa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikaw lamang ang aming sasambahin at ikaw ang lamang aming hingan ng tulong. Tauhid al-Uluhiyya. Nakita natin, so doon sa Surat Al-Fatiha, nabanggit yung tatlong uri ng tauhid. Kaya itong paghahati ng tauhid na ito ay hindi bid'ah. Ito ay paghahati upang mas lubos na maintindihan ng tao na may iba't ibang klase ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi lahat ay naniniwala sa iisang tauhid. May mga tao na naniniwala sa Tauhid al-Rububiyya lamang, pero hindi sila naniniwala sa Tauhid al-Asma' wa Sifat. Isa rin pang dalil na maganda sa Surat Maryam, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Rabbus samawati wal ard, Rabb ng langit at kalupaan, ibig sabihin rububiyya. Fa'budhu, siya ay sambahin mo. Siya ay iyong sambahin. Tauhid al-Uluhiyya, hal ta'lamu lahu samiyya. Meron ka bang alam sa kanya na pangalan para kay Allah subhanahu wa ta'ala? Tauhid al-Asma' wa Sifat. Sa isang aya, nasakop natin agad yung tatlong klase ng tauhid. Tatlong klase ng tauhid. Okay. Ilan pang minuto? 6 minutes. Okay. At sinabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, unang-unang aya natin, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Next week, i-reset nyo ito lahat. I-memorize nyo. Isang aya lang yan. At least meron kayong dalil sa pang-araw-araw nyo. Pag tinanong ka, at least, at napaka-effective, at saka, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Oh, madali lang yan. At least, pag nagpaparating tayo ng Islam, okay, ngayon kasi gusto kong ibahin yung approach natin sa pag-aaral. Ayaw natin yung salita lang ng wala tayong nagiging, or less yung actual na pagpapractice natin. At wala nang pinaka-maiktibo pa sa pagpaparating ng Islam kapag nakikita nila na binabanggit natin ang salita ng Allah sa wikang Arabic, then ito translate natin sa kanila. May epekto yun sa kanila, naniniwala sila na ay totoo yung pinaparating nila na salita na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay memorize natin inshallah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. At dito, makikita natin ang kaalaman ng Sheikh Muhammad Abdul Wahhab. Saang aya siya nagsimula sa pagpapaliwanag niya ng Book of Tawhid. At ito ay sinimulan niya sa kung ano ang purpose ng paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao at sa mga engkanto. Hindi upang kilalanin ng Allah na siya ang razik, siya ang nagbibiyaya, siya ang lumilikha. Ito ay
upang kilalanin natin si Allah subhanahu wa ta'ala, na siya dapat lamang rin ang sasambahin. Kung paano siya ang nag-iisa sa kinikilala nating tagapaglikha, siya rin dapat ang nag-iisa na ating sasambahin. Kaya kanya sinabi, hindi nilikha ng Allah ang jin at ang mga tao maliban na lamang na siya ay sambahin. Bigyan natin ng diin yung salitang sambahin. At naipaliwanag, ito ay binigyan ng tafsir ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma, na ibig sabihin ng liya'budun, liyuwahidun. Pinaliwanag ni Abbas, na ibig sabihin ng liya'budun dito, liyuwahidun. Kaya dito ay another paliwanag ng ibig sabihin ng ibada or pagsamba. Ito yung tunay na ibig sabihin ng tauhid. Tunay na ibig sabihin ng tauhid. At dito papasok yung nabanggit dito ang jin. Ang jin ito ay nilikha ng Allah mula sa mga unseen na mundo, alam al-ghaib, at hindi natin ito nakikita at wala tayong alam patungkol sa kanila. Subalit sila ay ating paniniwalaan, naniniwala tayo na may jin, subalit hindi natin sila nakikita. At ang ibig sabihin ng jin ay mula sa jinna. Ang ibig sabihin ng jinna ay istitar, something na nakatago. Kaya ang tawag sa bata ay janin, or yung nasa sin na pupunan pa, dahil bata na hindi natin nakikita o hindi pa natin nakita. At ganoon rin ang janna, ba't janna? Pero hindi pa nakita ng ating mata. So doon yung root word niya. Ibig sabihin ng jim at saka nun, ito ay something na nakatago. Something na nakatago. At kung sino man ang hindi naniniwala sa mga jin, siya ay Muslim o kafir? Siya ay kafir. Siya ay kafir. Hindi siya Muslim. Dahil siya ay nagpasinungaling sa kung ano ang binaba ng Propeta Muhammad SAW. At itutuloy natin inshallah ulit itong aya na ito sa susunod na linggo. Hada wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.